mga VMX, sino yung pinaka hindi masarap katrabaho? Or kung hindi nyo pa naman nakatrabaho, pinaka ayaw nyong makatrabaho? OMG. Or yung hindi lang kayo comfortable katrabaho? May mga instances ba na parang na-feel mo na napagsamantalan or anything? So what is up? It's your boy Aga, straight out of QC, repping from Tandang Sora. Vlogging is the name of the game, and if you subscribe to my channel, I promise to keep you entertained. Binalik ko yung dati kong intro. And for today guys, meron tayong special guest. Kasi alam niyo naman lahat ng mga sit-down na mukbang natin ay may mga guest na tayo. At ngayon, ang rising VMX artist, si Yen Durano at si Christine Bermas. You're probably thinking, English na rin. Wow! You're probably thinking bakit bawas-bawas na yung pagkain namin. Yun ay dahil may ginawa kaming panty-trip sa nanay ko na sobrang wild. Magpi-preview muna ako ng konti para sa mga hindi pa nakakapanood. Ito rin po yung unang tikim nyo. Wow! Good nga. The first and last. Wow! Nasaan yung pinakamalalang tikim? Nasaan? Anong place po? Anong place? Dapat hindi ako sali dito. Mga gaano kadalas? Ay, wag! Yun yung mga ginawa namin, pero ngayon magmumukbang na kami for real at aalamin kung ano nga ba talaga ang meron sa isang Yen Durano at sa Christine Bermas. Gusto nyo ba sumama, mami, or gusto nyo kami na lang? Pwede naman ako Sama na out. kayo. Okay, go. Okay, so first of all, kumakain kami ng Mr. Kebab. One of my favorite foods is Mr. Kebab. Meron tayong beef, meron tayong chicken, and meron tayong lamb. So, mami, eto, maayos na to. May questions ba talaga kayo kay Yen, kay Christine? Curious kayo about anything? Kian, how old are you now? I'm 26 po. Actually, tomorrow's my birthday, so I'm turning 26. Hey! Happy birthday to you! Hey! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you po. Anong birthday wish mo? Sana maging successful yung Celestina Burlesque. Yeah! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Okay. Okay, stop na. May boyfriend ka na ba? Meron po. Happy birthday to you! Hindi. Follow-up dun sa question ko, hindi natapos eh. 27 ka. 26 po. Tomorrow, turning 27. Hindi, Okay. tomorrow turning 26. Pero kiniklaim ko na din na 26. Ang question ko lang isa lang. Kasi sabi mo kanina, 10 movies na yung nagawa mo. Okay. Bakit mo pinasukan yung ganitong movies? Kasi po, parang bago po ako pumasok, I already saw the bigger picture, which is I wanna be a mainstream actress. Ito yung opportunity ko po to show my talents. Kasi hindi lahat ng bago magkakaroon na agad ng mainstream na role. Pero you just need to do this kasi part po siya ng proseso. Ako po, medyo open-minded naman po ako sa business. Open-minded naman po ako. And namimili naman po ako ng mga projects na gagawin ko. Yun po. Okay. Well, paganda naman ang reason niya. Pero tama yung sinabi mo, hindi lahat binibigyan nila ng pagkakataon na yung talent mo may labas kagad. So, speaking about that, may mga instances ba na parang na-feel mo na napagsamantalan or anything? Of course, parang even before entering the industry, normalized siya sa society natin na ino-objectify yung mga women. Even in high school, marami na akong experiences na ganyan. Yung mga harassment, ganun. Sa industry, before ka pumasok, may mga... Meron na. So parang ako, okay, napagdaanan ko na yan. I was prepared to do this. Yun. Feeling ko, lahat ng challenges na dumating sa buhay ko prepared me for this very moment. So, opo. So It made you stronger. It did make me stronger. It's sad, pero it's reality. So, for me, tanggapin mo na lang yung mga nangyari sa'yo and change it into a better outcome. Move That's on. a nice mindset. Maging better. Can I Yes ask, po. ano yung worst na nangyari na you can't forget I mean, like in general. in general? Nung high school ako, uso kasi yung mga soiree. Yung parang magmi-meet yung from this Yung school. pag sorry, pag humingi ka ng tawad. Sorry. Ay, sorry pala yun, sorry pala yun. The soiree, ano siya, I came from an all-girls school kasi. Meron kaming isang boys school na I will not name na lang. No, don't name. Yeah. Nakigamit ako ng CR, tapos vinidyohan ako. May nag-set up sila ng camera. Ganyan na ganyan. Pero as in, yung intuition ko, I feel like somebody was watching me. Ang ginawa ko, naghalungkat ako sa buong banyo out of intuition lang. And then nakita ko, dinelete ko, and then I went downstairs, binato ko sa kanya yung
yung video cam. Nagalit na galit ako. So I will never forget that. That was in high school pa. That was in high school. I was first year or second year high school. Grabe naman. Ang lala naman ng mga lalaki. Ang lala. Ang sad doon, parang ni-report namin sa school and they didn't do anything about it. Bakit malakas yung backer? Kasi yung parents niya lawyer. So parang okay. They're like Powerful. Pero hindi kita kakalimutan. Brando. Hindi ka namin kakalimutan, Brando. Hindi ba siya si Brando? Hindi. I will never forget you. Kasi ikaw talaga, isa ka sa mga gusto kong balikan. Ito para sa'yo. Babalikan ka niya, Brando. Ayop. Ayop ka, Brando. Kasi syempre, although I've healed from it, syempre, andun pa rin yung... Scar. Of course, that's a wound for me. Yeah. And hindi siya nangyayari sa lahat ng babae. I'm actually glad na sa akin nangyari yun kasi I'm very strong. And yung I can intuition tell ko... that naman. Yung intuition ko very on point Tsaka, nung day na yun. one thing na maganda, nakita mo naman, nasira mo. Malakas yung intuition niya. Wala siyang makikipapakita sa iba. Okay. Wala Safe talaga. pa naman. Safe po. Kasi pati yung memory card kinuha ko. Wala. Feeling ko ano yun eh. Feeling ko parang na-dare yung mga yun eh. Na, sige nga, lagay ka nga ng ganyan. Nag-conspire sila. Conspire Mga tatlo sila. silang lalaki doon na involved. Ang curiosity ko, ikaw ba talaga yung target nila? Or kahit sino dumaan? Feeling ko ako talaga yung main target. Kasi in high school talaga. Ginajudge ako ng maraming tao. Because? Well, I'm very open-minded kasi. Alam mo yung Feeling mga... nila okay lang pag gano'n. Oo, pero hindi siya okay. Hindi talaga siya okay. So I hope you guys learned your lesson and you got your karma. And syempre, Naniniwala ako doon. Oo. number one na kailangan ng attitude pag sa lalaki talaga is respect. You should always respect girls no matter what. Pangit yung mga nagja-judge, yung mga nagtithink badly without even getting to know the person. Ayoko rin ng ganun eh. Hindi lang naman sa mga girls, sa mga Girls. boys din. Oo, sa mga boys, girls, isa lang ba yung girls, may S, marami. Girls kasi sa Girls. How about in? Sa mga lalaki, ganun. Actually, What's your worst experience? Wala akong na-experience na harassed ever in my life before. Never. That's good. Pero I got bullied a lot nung college ako. Bullied actually, like nung what? High school. I'm not like very competitive kapag dating sa school. I'm kind of like the person na super behave lang, ganun, parang mahinhin. But then, alam mo yung sometimes paborito ka talaga sa room like ng mga teachers mo kahit if you Pagalitan? don't. No, like kahit wala Favorite like flavor. yeah, Ay, like favorite favorite ka nila. Kahit wala kang gawin or anything, parang mafe-feel nila na parang oh, this person is like yung parang favorite ka talaga nila. So, sometimes top 1, top 2 sa school, tapos naging Buti ka brother pa. major din ako. So, kasi gusto ko talaga So, mag-aral. very active ka sa school Very mo. active At saka ako. favorite ka ng teachers mo. Yes. Always top 1, top 2. No high school. Pag ako, tapon. Hindi tapon naman. pag ako eh. Oo. So, parang hindi ako nawawala sa ranking that time. Wow. And then, pero, ito lang yung, Yan na. so, syempre, yung pagbata ka pa, yung mga babae dyan, like, mga Nainggit sa'yo. insecure sa'yo, lalagyan ng something yung bag mo. What So, the- parang mga batang ano lang, like, yes, childish lang. Hindi Ano siya nilagay ganito nila? worse. Minsan may mga... Ano? Nilagyan nila ng... Oo. No, like, mga bastos talaga, like, lalagyan ka Beep na lang natin. No, beep, ganon. Tapos, minsan lalagyan ng water yung bag mo, yung mga ganon lang na childish thing lang. For me lang, in my opinion, parang kulang sila sa love. Kaya kailangan nila ilabas sa mga iba pang tao. Kaya nagre-result to bullying. Yeah, For me. ang dami ko na-experience na ganon. Kaya yun din yung nag-motivate talaga sa akin na parang, I don't wanna live here. I wanna go somewhere. Hindi magaling yung ginawa mo. Umalis ka na. Yes. Since, yeah. Sa Palawan ka, di ba? Yes, I left home when 15 years old ka umalis? Yes, when I was 50. Wow. Nag-work agad Wait, ako. how old are you now? I'm 23. So you've been working for 8 years? Yes, pero sa showbiz industry, magti 3 years pa lang. Wow. Dahil dyan, kanin ka muna. Kasi hindi ka na kumakain. No! Diet siya eh. Hindi kasi yung dami kong kinain. So yun. Anong story mo, Aga? Ba't ka na-start mag-vlog and what were you doing before? I think alam na ng mga viewers ko to, but I'm gonna tell it again na lang for you guys. Yeah. Ako kasi,
before I was an aspiring artist. Gusto ko mag-artista before. Oh, you can still do that. Yeah. Hindi, pero ngayon, I think it's too late na eh. Pero that's just my mindset. Dati gusto ko mag-artista. Alam mo yung parang pumupunta pa sa mga commercial sa Makati, yung mga go-see. Yung mas mahaba pa yung binyahe mo kaysa dun sa yes, nagaganaw ka lang. So, I tried that for 2 to 3 years and nothing happened. Nag-give up ako. Nag-regal rin ako. Nag-regal films ako for 2 years. Tapos 2 lang pictures ko doon in 2 years. Mga beat roll lang. So, nag-try ako ng vlog. Sabi ko, why not? May mga friends ako na nagsabi sa akin na, try mo to. Di ba, bibo ka naman. Makulit ka naman. So, tinry ko. I just showed people who I am. Tapos, unti-unti, nag-work out. Ngayon, thank you Lord. Meron na akong mga 6M, TikTok, 5M sa YouTube, and 4 point something sa Facebook. It just goes to show na parang, if hindi man bagay sa'yo ni Lord, itong gusto mo, He has other plans for you. You just have to enjoy the journey. Wow! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Okay, tita, ano naman ang pinagkakaabalahan nyo these days? Yan. Before yung tinayo mong negosyo ni Agang gym, ginibap ko na rin kasi nagkaroon ako ng apo doon sa bunso ko. Yun, after nun, tinamad na ako mag-work. Dito na lang sa house. Plus, yan, pagpa-vlog. Videos samahan ganito, ko siya, sinasamahan ako videos, naman. binibigyan ko siya ng content, natutulungan ko na siya. Kulang pa kayong time ko pagka inayos ko yung bahay. Kasi medyo quite big. Oh, kung may kilala nyo kasi si Mami, siya yung tipo na babae na gusto niyang malinis lagi lahat. Dapat... Kaya po birthday niya, September, joke. Ay, wait, guess mo yung birthday ni Mami. Ang sabi nga, February siya. Guess what number? 14? Tama. Galing mo. 14. Ah, 14. Valentine's Day. 13 sabi niya No, eh. I said 14. Ay, 14. 14. Tama siya. Oh, so, Valentine's Day minsan, isang celebration lang kasi birthday rin ni Mami. Very loved. Yeah. Oh, and that, Thank you. at saka si Mami, very loving din. Isipin mo si Daddy, first and last talaga ni Mami. Love that. So, tita, may mga dreams pa po kayo? Ang dream ko na lang, Makasama si Kuya. makasama yung apo ko na sa Australia. Plus, magkaroon ng mga asawa yung mga anak ko na maayos sa mga kanilang That's a pamumuhay. nice. At ang seryoso naman ang usapan natin, tapos hindi na tayo kumakain. Mami, kain din kayo. Yan. Hindi pa ako natatanong kay Christine eh. Ang sarap nung beef. Guys, by the way, favorite kebab ko is Mr. Kebab. For me, this is the most authentic and favorite ko sa lahat. Ano masama sa Mr. Kebab pala? Ang sarap niya. No! Pwede pa kayo ulit? No, masarap yung Mr. Kebab. First time ko siya na-try kasi before I always go to Berus. So, Berus, sa May Tomas, no? Masarap din yun. sarap din yun. How about you, Yan? Ano masasama sa Mr. Kebab? Masarap. Hindi man ako lagi kumakain ito, but when I have it, as in, uubusin ko talaga siya. Parang yung once in a while lang siya, no? Pero talagang craving. Hindi ko kaya everyday kasi Oo. grabe yung kanin. Mga diet sila kasi syempre nagme-maintain ng weight. So, Christine, meron na bang nakakabihag ng puso ng isang Christine Bermas? Wala pa. Wala pa. Kailan yung huli? The last time was... Sa Palawan. No. Tagal na nun. He was an actor too. Oh! Blind item. He's an actor. Yeah. Is he a player? Yes. Basketball. Literal na player. Literal and professional. Yes, Oh. professional player. Siya ang first and last guy. But So- we broke up like 7 months ago. Or So latest lang. How long were you guys dating? we were together for 3 years and we lived together for 3 years. Wow. Alam mo, okay lang yun. Kasi part ng growing up yun eh. Yes. Pag-mature ka from your experience. Yeah, and Kaya huwag ka rin mag-regrets kasi Wala yung mga naman, ganong tita. tama yun. Yung mga ganong guy. And hindi actually, ang dami kong natutunan Tama. sa kanya. So, yun, at maaga mong nakilala. Yes. Sayang kasi kung patuloy mo pa rin siya tapos at the end, ganun din ang mangyayari. At least mas maaga. I have one last question kay Tita Gina. What is your secret to a long and lasting relationship? Tatlo lang yan. Love, patience, and respect. Okay, so Love, nag-aaway din naman patience, po and kayo, respect. pero like Oo. napag-uusapan naman po. Madalas. Kasi businessman yung husband ko. So, boss yun. So, minsan, boss din sa bahay. Nata-take home na yung... Oo, yung opisina nadadala sa bahay. So, minsan meron kami mga hidden arguments. Agendas. Pero, Hidden lang, tagulang yung argument nyo. I mean, petty-petty lang. Kaya lang minsan lumalaki pagka yung papatulan mo. Pero habang nagkakaedad tayo,
natututunan natin na lang sumagot. Mag-patient na na lang, quiet na lang, para wala nang Intindihin mo na lang. wala nang away. How about si Christine? May last question din siya sa inyo. Actually, wala na pala, tita. Actually, it's a prank. Actually, it's a prank. Nasagot mo na pala. Second to the last question. Sino ang pinakamasarap nyong nakatrabaho sa VMX? Na dapat lalaki. Yung masaya katrabaho. Yung parang comfortable ka lang. Siguro masaya ka-eksena si Sir Sid Lucero. He's very professional and natulungan niya talaga ako sa mga eksena na kailangan kong gawin. So, nailabas niya kung ano yung dapat na emotion. Ilan na ba movies? Parang natulungan niya ako dun. Ilan na ba movies mo with Sid? One lang, itong Celestina. This is my first movie with him. And good experience. Very professional, ang galing. Parang feeling mo it's real. Ganon. So, I appreciate people who bring out the best in me. Okay. Me, kasabayan namin siya from VMX also. His name is Sean De Guzman because he's a good actor as well. Very professional. And nasa same management kami together. So parang we're kind of like brother and sisters together. So, siya. So, yun yung second to the last question. Eto na ang last question. Sa mga VMX, sino yung pinaka hindi naman masarap katrabaho? Or kung hindi nyo pa naman nakatrabaho, pinaka ayaw nyong makatrabaho? OMG. Or yung hindi lang kayo comfortable katrabaho? I-beep mo na lang. Ibibig ko na lang. Sige. I think same tayo ng answer. Feeling ko. I know. 1, 2, 3. Yeah. Sino yun? He's super. Wait lang, naka-work nyo na siya? No, ayoko. Do you heard stories about this person? It's just the vibe. I don't like the vibe. Not even that. Parang not... Okay, I don't wanna say anything bad. Okay, so kung sino man yun, feeling ko nakakaano rin yun yung taong nakakaramdam kasi syempre chismisan around the place, di ba? Kalat din siya. So, guys, tandaan nyo, kahit nag-work sa VMX is art, it's about acting rin. So, don't take things unprofessionally kasi they're doing yung jobs nila. At abangan nyo rin dahil sa December 4 ay lalabas na ang Bahay ni Lola. Bahay ni Lola. Sorry. Celestina Burlesque Dancer. Yan. Abangan nyo showing on December 4, 2024. Yes! On SM ba? Gateway. In Cinemas Nationwide. Oh, all cinemas nationwide. Wow, congrats! Isang palakpakan! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Ang taas na na, patay na. So yun guys, thank you very much for watching. Sana nag-enjoy kayo. Ito maayos na mukbang na. Pero kung gusto nyo mapanood yung full na wild na mukbang namin, panoodin nyo yung previous video nito na bad trip si Mami doon. Pero joke lang yun. Tinanong kasi yung mga kakaibang bagay about kay Mami. Pero yun, sana nagustuhan nyo yung food. Sorry, medyo malamig na. And sana natuwa kayo sa kwentuhan natin. Enjoy naman. Of course. Enjoy naman. Thank you, napakabait nila. And sana magkaroon pa ng more collabs to come. Yes. Pero sa ngayon, syempre, focus muna sila sa work. And dito ako natatapos itong video na to. Subscribe kayo. Meron ba kayong mga channels? I made one recently. It's Yenny Boo lang po. Same as my Instagram, Yenny Yeah, Boo. and I think about yan, napag-usapan namin kanina, she's also a songwriter. Singer-songwriter, actor, activist. Si Bretman pala yun. Si Bretman na pala yun. Si Bretman. Coconut water connoisseur. Oh, wow, it's so deep. About you, you have channels in the, social media. Actually, wala pa akong YouTube channel, but Start I'm planning na. Yes, oh, so kung gagawa siya, follow niyo siya sa IG and abangan niyo updates about her. Praying for more success for both of you guys. And yun, I hope you enjoyed the video. Thank you very much for watching. Ingat lagi, God bless, and see you in my next vlog.